Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading to for Libra, no? Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito personal reading. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Okay? And pwede ka nga palang mag-avail sa akin ng mga bracelet, pampaswerte, mga crystals doon sa aking TikTok shop. Puntahan mo na lang. Ayan, marirecommend ko sa'yo kung gusto mo mag-attract ng pera is yung ganito, yung may piyaw. Ito may kasama na tong palm reading. Ayan. So start na natin ang reading. This is for the sign of Libra. Bakit ko yung sinasabi? Bakit ko binabanggit yung yung pampaswerte? Kasi ngayong month of April merong conjunction sa astrology, which is the conjunction of Uranus and Jupiter. Yan. Madalang yan. Sobrang dalang yan. Mangyari. No? Napakadalang mangyari yan. Mga 15 years, 14 to 15 years bago mangyari yon. So, pag nangyari yon sa astrology, maraming malaking pagbabago ang mangyayari. So, antabayanan natin kung ano ang magiging effect nito sa'yo. Okay? So, yun na nga, expect ang mga malaking pagbabago. Pero kasi yung Uranus is a big transformation talaga yan eh. And Jupiter is about money. So, that is positive change. Okay? You do have here Two of Cups in reverse, Queen of Pentacles, King of Wands, the Sun in reverse, and the Three of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Maraming masasayang dito na ay maaaring may nasasayang na ngayon at marami na ang nasayang pa. Okay? I feel like it has something to do with mga bagay na pinaghirapan mo. Maybe business yung iba sa inyo if you are a businessman, businesswoman. May mga nasasayang na negosyo or alam mo, hindi lang ikaw yung nasasayangan, nanghihinayang. May mga tao din na nasasayangan at nanghihinayang dito. But you do have the sun. You are unhappy kasi dito sa mga negativity na nasa paligid mo, hindi ka masaya. No? Hindi mo ma-workout masyado dahil hindi ka masaya sa mga kaganapan sa mga nangyayari. With the Knight of Pentacles in reverse, it is like nawawalan ka ng lakas ng loob na i-push ang isang bagay na gusto mong gawain because of this negativity na ito, no? Hindi mo naman maiwasan. You do have the Nine of Wands in reverse. Nagbibigay ito sa'yo ng frustration at saka nagiging defensive kapag dating dito sa bagay na ito. Kasi nagkakaroon din ng mga delay sa mga hinihintay mo, which is ngayong April 2024 meron tayong Mercury retrograde. Talagang may delay. As much as possible nga, i-delay mo yon. Meron na nga delay, pero i-delay mo pa. Bakit? Kasi yung Mercury retrograde is mga, you need to be careful. Lalo na sa pag-sign ng mga contract, pag-sign ng mga, kung ano-ano mga dapat mong, pirmahan, medyo i-delay mo ng konti yan. Kasi, maaaring may mga pagkakamali or may mga importanteng detalye doon na kailangan mo basahin. Okay? And huwag ka masyadong magpadalos-dalos. As much as possible, medyo end of April or tapos na ng April, mga May mo na siya simulan. So, if you're planning to sign a contract or something na gusto mong i-push or what, huwag mong madaliin. Yun yung pinaka-message sa'yo. And, ayun na, nagkakaroon na nga ng delay, pero mas maganda kung lalo mo pang i-delay, no? Kasi para maiwasan yung mga pagkakamali na yon. And when Mercury retrograde is happening, nagkakaroon kasi ng mga problem sa technology, sa way of communicating with people, communication, mapapansin mo may mga faulty, magkakaroon ng mga parang nasisira yung gamit ninyo sa bahay or may mga gamit na nasisira, cellphone, etc. Ayan, yung mga online
online communication, bakit hindi agad nagsisend or etc. Nagkakaroon ng problem with the internet, problem with the lahat ng all source of gadgets na ginagamit sa communication or any gadgets, no? Kahit simpleng electric fan or washing machine, nagkakaroon ng mga problem when Mercury retrograde is happening. Okay? Pero mas mostly ang pagkakasira na ito ay nasa mga technology na may kinalaman sa communication. Yan. So, legal documents, medyo bawasan ang pagiging, alam mo yon, yung pirma lang ng pirma. Read it carefully. Okay? Huwag mo siyang pirmahan ora mismo. Kumbaga, hingiin mo muna, basahin mo na basahin. Huwag ka pipirma until 100% sure ka na dun sa nabasa mo or dun sa kasunduan na yon. Okay, so let's move on. For your person, pagdating sa love. This is love reading, by the way. Inom lang ako ng tubig, guys. Okay. For your person, pagdating sa love, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, yan. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, please, pagdating sa love. Pasensyahan mo na kung medyo maalog pag nagsha-shuffle ako, guys. Dito sa card nito, guys, hindi ako magbabasa ng reversal, ha. Ito lang, kasi itong kabilang card is meron talaga siyang reversals. Ito naman, sasabihin ko lang, kung kailangan siyang basahin ng reversal, mararamdaman ko yon. Okay? For the sign of Libra. This is you, Libra, Justice card. Wow. This is you. Pwedeng ito yung side mo or pwedeng you could be cross-watcher or pwedeng nandito yung side mo sa kabila. Okay. Oh, wow. 9 of Cups. Tatlo yung 9, guys. This is an angel number for you. 999. Actually, apat Oh. Nandito rin yung 9 sa kabila. So, that could be an angel number for you. I-search mo yun sa Google, anong ibig sabihin ng 999. And might be may pinaparating na mensahe sa'yo ang angel guides mo. No? Kung ano yung magre-resonate sa'yo doon, 999 or 9999. You do have your 9 of Pentacles. This could be a person who is very successful. Nakikita mo siya as someone na okay ang kanyang sitwasyon ngayon, successful siya. I feel like napapaligiran din siya ng mga taong nagbibigay or nandyan sa kanya nakikita mo siya as protected dahil yung mga tao sa kanya nandyan yung loyalty nila, etc. But I can see problems here with the 9 of Wands. Pwedeng may mga, I don't know if you are dealing with someone who is, pwedeng nakaranas na ng malaking injury. Yan. Na hospital na siya. Hindi ko sinabi ngayon, nakaranas na, so pwedeng in the past, or pwedeng ngayon din, hanggang ngayon, Or, nakaranas na ng surgery, natahian ng something. Because the 9 of Wands, this is like a person with, nagkaroon ng problema, so maybe may mga naging accidents. The Justice card, I feel like itong person na ito is, nakikita mo siya as someone na successful, pero may mga problem siya nagkakaroon ng delay. Although, successful tong taong to. Ayan, speaking kanina, may mga delays na ako nabanggit sa'yo, di ba? Medyo nagkakaroon din ng delay ito especially regarding money. Ayan, itong person na ito, parang, I feel like marami siyang options. Pero,
I don't know, he or she is having problem with regards to money or wala siyang enough finances sa ngayon to, and maybe puwedeng sinasabi naman niya sa'yo yung totoo regarding that or nasabi naman niya sa'yo, or kung hindi, gusto niya sabihin sa'yo yung regarding sa problem niya regarding money. So, yung iba sa inyo alam na yung problem regarding doon. Anyway, let's move on. What is your emotion towards this person? For the sign of Libra, please Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of for the sign of hmm, for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra, please Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Four of Wands is here. The Devil. The Magician. Bottom of the deck is Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Followed by the Death card. Ayan. This is Scorpio energy. Emotion mo sa taong to, I'm feeling like hindi ka nagiging completely honest with regards sa emotions mo para sa kanya. Maybe, wait lang guys. Okay, sorry about that. Yung iba sa inyo, maybe, the Devil is here. So, this is like dishonesty. So, hindi ka nagiging honest sa emotions mo towards this person because meron kang itinatago sa sarili mo. Maybe you are obsessed actually with this person and might be alam mo yon or tinatanggi mo yon. Sabihin mo, yung iba sinasabi, hindi, wala na akong pakialam sa kanya. Guys, I know why you're watching tarot readings. It's because of this person. Hindi ka naman manonood ng tarot reading nang wala lang, di ba? Of course, bukod sa money or sa mga gusto mong malaman regarding money or kung ano mga gusto mong malaman na darating sa'yo, number one is yung iba sa inyo, love ang gustong malaman or maintindihan. And some of you, hindi ka nagiging honest dun. Yung iba sa inyo sasabihin, hindi, nagtatarot reading ako, some sort of, ano lang to, patanggal inip, or, entertainment. O sabihin na natin ganun, o entertainment to. Pero, of course, nare-relate mo rin yung sarili mo eh, 'di ba? So, you can deny na yung emotion na yan. Hanggat gusto mo, pwede mo i-deny. Pero I can see this, na hindi mo kasi kayang aminin or sabihin kung ano talaga yung emotions mo sa taong to. Okay? And for now, you are getting ready. Kasi might be nararamdaman mo or alam mo, nababalik itong taong to or dadating siya sa buhay mo. So, hindi ko naman kailangan sabihin sa kanya na et cetera, hanggang ngayon magganto ganyan ako. Hindi ko naman na kailangan sabihin sa kanya yon. I should be ready na lang kung ano yung darating. Which is, of course, nandun pa rin yung expectations mo na dadating or babalik itong taong ito sa buhay mo. Pero hindi ka nga lang sure. Sa ngayon, pagdating sa love, okay, sabihin na natin hindi ka rin sure regarding sa love or sa emotions na nararamdaman mo. Yung iba sa inyo, hindi ka lang sure regarding sa ending. Yung iba sa inyo pwedeng may ending na kailangan pang mangyari or so hindi mo sigurado regarding dito sa ending na ito. Pero this is what you want. You want to have a renewal or opportunity sa connection ninyong dalawa. Okay? Gusto mo yon. Gusto mo magkaroon ng renewal or opportunity na magkaroon sa inyong dalawa. If this person is a toxic person, this is not your reading, guys. This is not your reading. Kasi of course, yung iba sa inyo, you don't want this person anymore. Toxic siya. Okay? If coming from a toxic person, hindi ako nagpo-promote pati ng toxic connection, especially kung galing ka sa ikaw ay sinasaktan or pinapahiya ng taong ito. This is not the kind of connection na ipupush ko para sa'yo.
kailangan mong, the advice for those people is to love yourself, and then maybe maghanap ka ng love na hindi ganito. Maybe you have to love yourself, love the people around you, love your surroundings, love, alam mo yon, love your hobby, your talent. Doon na lang. If you are the one na ang kakonect mo ay very toxic person. Okay? So, anong emotion nitong person na ito towards you? Emotion ng person na ito patungkol sa'yo. For the sign of Libra, please, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra, 8 of Cups, wow. And 8 of Pentacles. This person is showing a lot of angel numbers, ha. Wait lang, guys. Iinom lang ulit ako. Pagbigyan mo na akong uminom ng uminom, guys, kasi medyo mainit po talaga ngayon. Alam nyo naman yan. Mainit na summer na ang panahon, so mainit po talaga. Yung iba kasi sasabihin, ang daming commercial ni madam, ang daming delay. May mga nagko-comment ng ganun. Pasensya na kayo guys, hindi ko gagawin na i-pause yung video. Kasi, minsan ginagawa ko yun, kaya lang ngayon, lalo na medyo may problem itong charger na ginagamit ko. Pwedeng magtuloy-tuloy kasi yung pause. Pause tapos automatic stop. Alam mo yun. Kaya hindi ko siya ma-pause. Sayang ang video, di ba? You do have here the 10 of Cups and the 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. The Empress is here. Oh, malaki paghanga sa'yo nitong taon to. Mahal ka niya, pwedeng sinosuppress or pinipigilan niya rin to. Can you see the picture of the 4 of Pentacles? O, parang pigil na pigil itong person na ito dito sa 10 of Cups na ito. And the Empress, yung paghanga sa'yo nitong person na ito. This person, meron siya pinaplano maybe in the future, especially with the 8 of Pentacles, wina-workout niya na ito, inaayos niya na ito, nasa katuparan niya na. Maybe something to do with money. So, maybe nakikita niya na pera ang magiging solusyon para maibalik or magkaroon ng something sa ating dalawa. For now, hindi niya pa nakikita kasi nga, problemado pa siya financially eh. Marami pang kakulangan. So, gustuhin man niya na i-work out, ituloy yung connection ninyo, medyo parang ang hirap dahil kailangan niya munang ayusin ang kanyang sarili muna, ang kanyang pera. Pero this 8 of Cups is showing like wala siyang pakialam sa present niya ngayon eh. This person is focusing sa future. Kumbaga kung ano man yung mga ginagawa niya ngayon, especially may kinalaman sa pera, ang focus niya yung future. Kung bakit ko to ginagawa kasi kailangan sa future ganito, ganyan. And I feel like in the future, this person is planning something na may kinalaman sa'yo. Okay? So, let's move on. What will happen in the future for you? What will happen in the near future for you, Libra? In the near future for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. The 4 of Pentacles is also pag-iipon. So, pwedeng ito person na ito is nag-iipon na ngayon ng future. I don't know if you're dealing with the LGBTQIA+, or minsan ka nang nag-question regarding sa iyong gusto. Like sa iyong gender. Maybe minsan ka nang nagkagusto sa kapwa mo. Kung ikaw ay straight ngayon, pwedeng minsan nang nagkagusto ka sa kapwa mo. Sa babae or parang attracted. Kung ikaw ay babae, attracted ka rin sa katawan nila, etc. So, take only what resonates. Kung hindi ka nakarelate doon, okay lang. The King of Cups, the Page of Cups is here. And you do have here enjoy the result of all your hard work. Wow, soon enough. This is actually good, no? Napakaganda ng future for you. You do have here number 3, and it is in reverse. This is the 3 of Cups. Ayan. This is the sign of Cancer with the 3 of Cups. I feel like dito muna tayo mag-focus. This is you in the near future na lumalakas ang iyong intuition.
lumalakas ang iyong spiritual gift. This is you in the future na nagiging sensitive ka sa surroundings mo, sa nararamdaman ng mga tao sa paligid mo. And I feel like nagiging mas malakas spiritually, more on spirituality mo. Medyo lumalakas dito. And I like this. You do have here, you support yourself before you can support others. So in the future nakikita natin na yung pagmamahal at saka yung suporta mas ibinibigay mo muna sa sarili mo. You are being more crafty. And lumalabas yung pagiging artistic mo in the near future na nakikita natin na makakatulong ito para sa'yo na magkaroon ng magandang result. So yung iba sa inyo, mailalabas, maipapamalas yung pagiging artistic. If you are, yun yung may kinalaman sa spiritual. So, if you're maybe a tarot reader or astrologer or kung ano man, ano, na may kinalaman sa mga mystic, occult or science, so nakakita tayo dyan ng mga reward or satisfaction, no? And I feel like for some of you, you would accomplish something out of this, no? So, yun na, kung ikaw ay more on kamay ang ginagamit mo, maybe may talent ka, sa sabihin na natin, pwedeng may kinalaman din sa pagluluto, yan. Yung iba kasi you're using your hand, you're being artistic kasi sa pagluluto kailangan din ng arts yan. I feel like magkakaroon ng growth or malaking income na nakikita natin, money ang nakikita natin, success regarding dito sa mga bagay na to. Okay? Financially, there's success for you. And I feel like you have here sacrifice with the hanged man. May mga bagay kang kailangan isakripisyo. And there's this 3 of Cups here, and this is betrayal. Some of you, pwedeng may mga tao kang hindi mo sasabihin sa kanila ang totoo. This could be people or person, no? Na parang pwedeng maging dishonest ka sa kanila. Okay? Maybe friends or family or love. Yan. Kasi pwedeng kailangan mong magsinungaling. Kasi kung hindi ka magsisinungaling, malaking problema. Parang ganun. Maybe may ending or malaking pagbagsak kung hindi mo sasabihin kung sasabihin mo yung totoo. So there's this honesty. And I feel like kung naman yung mga nawala sa'yo, you will definitely regain this, mababalik sa'yo to, or kung hindi man mababalik, malaki ang magiging kapalit. Alam mo yon. And just continue on loving yourself. High chance of a third party situation in the near future. So if you are in a relationship, malaki ang chance ng third party. So yung iba sa inyo, yun ang magiging problem dito or ang magiging kaya ka magsisinungaling because of a third party. Pwedeng ganun. Or maybe there's a third party, third person na magiging involved sa connection. Okay? Kung may kakonect kang iba. So anyway, let's move on to your person, Libra. In the near future, mali pala yung pag-shuffle ko ng cards. Sorry about sa galaw-galaw ng camera, nako. Pag nagsha-shuffle ako, talaga pong mapapagalaw siya dahil yung stand nakapatong lang sa table, You do have your 4 of Wands. Wow, this is your person. The 3 of Pentacles is here. There's definitely growth sa connection ninyo. If you're friends, best friends, I can see definitely a relationship or deeper level of connection, commitment. Nakakita tayo dito. The 4 of Wands is like a commitment. This is like partnership. This is like growth na very stable. Kung ano man yung magle-level up na connection in the near future for yung pangmatagalan. Hindi na itong basta-basta mawawala or matitibag. And you do have here the Empress. This person, sinabi ko naman sa'yo, this person admires you a lot. Malaki ang paghanga sa'yo nitong person na to. Their soulmate energy with the High Priestess. And the Star is here. So, definitely, itong person na ito magpapakita na sa'yo. Like, alam mo, pag tumingin ka kasi sa langit, not all the time makikita mo yung star. Yeah. Especially kung ikaw ay nasa place na polluted or, maraming sasakyan, maraming tao, etc.
at maraming ilaw. So, pagtingin mo sa kalangitan, hindi mo mapapansin yung star. But this time, the star is showing here. The star is showing here. So, in the future, pwedeng magpapakita itong taong ito sa'yo, and this could be the one na magbibigay sa'yo ng, oh guys, wow, I didn't expect this. This could be the third party. If you're married in a relationship, yung iba kahit tapos na yung marriage, hiwalay na kami eh. So, okay lang. Yung iba naman sa inyo, even if you're in a relationship, kasi there's third party na involved, this person is still coming. Paparating talaga siya. Okay? So, sabi ko nga, kung ikaw ay nasa unhealthy relationship, it's time for you to move on, get out of the situation, and there's this new person coming for you. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.